si De Lima at si Trillanes para gibain at patuloy ng patumbahin ang Duterte. Magandang araw at ito po yung ating panibagong update mga kababayan. Nagkataon lang ba na ang judge na nagpalaya kay De Lima ay ang kanyang paboritong estudyante? Yan ang nabisto ni Attorney Harry Roque. Samantala si Maharlika naman ay nakarating sa kanya umano ang impormasyon mula mismo sa Malacanang na gagamitin nga itong si De Lima, ni Lisa at ni Tambaluslos umano para pabagsakin ang mga Duterte. At isa nga dyan, itong patuloy na demolition job na ginagawa kay Vice President Sara Duterte at isa sa ginamit ay itong kanyang confidential fund at itong ICC naman para sa kanyang ama na si dating Pangulong Digong. Hindi na po tayo nanibago sa ganitong kalakaran mga kababayan po natin sa politika. Lalo na bago na ang administrasyon, ang hindi natin matanggap lang talaga ay ang mga dilawan na dati ay minumura itong mga Marcos, tinatawag na magnanakaw, tinatawag na diktador, ay ngayon sila ang nakikipag-alyansa umano, ayon kay Maharlika, at sila ang gagamitin ng mga gustong umupo na Pangulo sa 2028 at sa 2034. Napaka layo pa pero talagang planado na nga mga kababayan po natin. Trillanes at De Lima ay gagamitin para pabagsakin at sirain ang mga Duterte. Sa kabuuan, buong Duterte ay ayaw na nila pabalikin sa Malacanang. So, bigat dito, mga kababayan po natin. Kaya panoorin po natin at kayo ang bahala maghusga. Bigyan ko kayo ng pagkakataon sa mga sasabihin ni Maharlika. Pinag-usapan nila kanina, okay, na pinapalakas lang daw po nila si Leila De Lima dahil kapalit ng pagpa-bail out kay Leila De Lima ay ang pakikipag-alyansa ni Lisa, ni Kuting, ni Tambaluslos. Gagamitin si De Lima at si Trillanes para gibain at patuloy ng patumbahin ang Duterte. O siguro sa panahon ngayon ay alam naman ni Inday Sara ito. So ano ang binulong sa atin ng ating puting ahas dito sa San Francisco? Actually, ang daming impormasyon na nakakarating na dito ay nagaganap ang kanilang mga pagmi-meeting laban sa kay Sara at kay Duterte at sa mga vloggers like me. Alright? Actually, mamaya banggitin ko ang mga pangalan ng mga vloggers na dapat mag-ingat kayo kasi kasama po kayo sa kanilang plan ipatumba o tutumbahin. Literal man o kung ano man ang ibig sabihin nilang tumba, pero definitely literal yung ibang tumba. Kaya kailangan nating lahat mag-ingat. Ngayon, mga palangga, diba? Sinabi ko sa inyo nung nakaraang araw na ang habilin ni Lisa ni Tambaluslos sa Congress dito kila Franz Castro, okay, doon sa mga kasabwat niya sa Kongreso ay puruhan ng puruhan si Inday Sara. Di ba? Yan po ang habilin nila at sinabi ko na sa inyo na si Senator Amy Marcos ay nakipag-usap kay Kuting sa kanyang kapatid kasama si Inday Sara na parang somehow, gawa ng paraan yung panggigipit kay Inday Sara dahil sabi nga ni Amy Marcos, kung hindi dahil sa kay Inday Sara, actually ang term niya sa babaeng yan, kay Inday daw, ay hindi ka magiging presidente, Kuting. Well, of course, sa tulong ng Smart Magic. Pero anong kailangan yung malaman, mga kababayan? Natin baka na-cover yung face lock ko dyan. Okay? Cleo Fortaleza, how are you? Ayan. Nancy Ching, ayan. Kailangan nyo makinig at i-share ninyo. Hindi lang ako makaalsa ng boses ngayon kasi medyo ang boses ko ngayon malat. But ganun pa man, ano po ang nagaganap sa kanilang OPLAN? Actually, OPLAN, eliminate the enemies. Okay? Gusto nilang itumba lahat tayo. Numero 1 na ako dyan na gusto nilang ipatumba. So, si Maharlika umano, mga kababayan po natin ay numero 1 at nabanggit pa sa vlog niya na ito na marami pa umano ang mga vlogger na tinatarget umano na kumukontra ngayon sa administrasyon, lalo na sa kanyang talagang tinitira itong si Lisa Marcos at si
Martin Romualdez. Kasi ito umano ang gumagawa ng plano at aksyon diyan, mga kababayan po natin, laban sa mga Duterte. So, nakita natin, kahit ako talagang nakita ko na talagang si De Lima ay ginagamit. Kasi paglabas niya pa lang, mga kababayan po natin, unang araw, pangalawang araw, pangatlong araw, wala siyang ibang bukang bibig kundi itong Duterte at si Pangulong Digong. Kakasuhan niya, coordinate siya sa ICC para makapasok. So lahat ng mga issue talagang ibinalik niya, mga kababayan po natin. Plus itong si Trillanes na dating nagsasabing magnanakaw ang mga Marcos. Ngayon, pinupuri ang mga Marcos sa umano'y ginagawa ngayon, lalo na sa hindi umano sinundan ang ginawa ni Pangulong Digong, lalo na sa kampanya laban sa illegal na droga. So, ang polisiya ni Pangulong Marcos pagdating sa West Philippine Sea. So, yun ang mga nagustuhan ngayon ni Trillanes. So, which is talagang yan din ang kanyang tinitira noon kay Pangulong Digong. Napansin natin ang pattern niyan, mga kababayan po natin. So, mukhang totoo nga itong sinasabi ni Maharlika at itong si matandang Laila de Lima na dapat ay nakalabas na, matuwa dapat, magre-relax, focus sa kanyang buhay, o kung babalik man siya sa politika, magpahinga dapat muna siya. Huwag puro pasikat, pamidya at tirada na naman sa mga Duterte. So napansin natin talagang tudo-tudo trabaho na ito. So talagang gusto niyang ibalik agad ang kanyang paglaya. So gusto niya agad masuklian kung sino man ang nagpalaya sa kanya, mga kababayan po natin. So, nagpupulong sila at dito sa Amerika at dyan sa Pilipinas, yung mga galamay nila na itutumba lahat ng kalaban sa politika o sa vlogging, itutumba nila lahat sa pamamagitan ng what? Pwedeng kausapin nila na maki-aliado na sa kanila. Ano mangyayari? So, gusto po nilang isa-isahin na tumbahin, i-eliminate ang mga taong nag-o-oppose sa kanila. So, yung layunin nila, bakit? Para, di ba, sinabi ko sa inyo, kontrolin ang pamamahala sa ating bayan. So, ngayon, kayong mga pinklawan, dating pulawan, like, no, hindi ako pulawan, okay? Pulahan, like ako, o kung ano man, bawat Pilipino, kailangan ninyong maging kailangan ninyong talagang maging kasapi dahil itong laban ko, laban natin lahat. Hindi ko naman 'to laban kasi unang-una hindi po ako nakakaranas ng mga krimen na samot-sari diyan sa Pilipinas at panggigipit sa mga ordinary taxpayers. Ngayon, mapalangga, yung kanilang layunin para nga kontrolin nila ang administrasyon. 'Di ba sinabi ko sa inyo, January pa lang, sinabi ko sa inyo na ang plano ni Lisa Smugs, ni Kuting, ay manatili sila sa pwesto at iupo si Tambaloslos sa 2028, din si Sandra, si Charis, sa 2034. Kaya nga, di ba, imbis na pagkabala ni Kuting at ni Lisa Smugs na tumulong sila sa bayan, even yung mga anak niya, yung dalawa niyang anak, okay, na nag-establish ng residency sa Iloilo, di ba? Ano yan, ibinalita yan, nag-establish sila para sa susunod na election. So they are not really for you, for the people, kundi nag-establish na sila ng kanilang mga pagtakbo sa mga susunod na laban at now, gusto nga nilang itumba lahat ng mga taong nagkikriticize sa kanila. So ano gagawin nila? Number one, ito na nga yung ginagawa kay Inday Sara, gibain si Inday Sara gamit yung confidential fund issue. Diba? Na alam naman natin, alam ninyo lahat, narinig nyo sa Senate hearing na ang katotohanan dito sa confidential fund na ibinigay ni ibinigay kay Inday Sara, okay? Ay galing mismo sa Office of the President. Ang totoo, walang pagkakamali si Inday Sara dito. Bakit? Bakit wala siyang pagkakamali? Saan ba nanggaling ang confidential fund? Na yan ang ginagamit sa kanya, dinidikdik siya na sinasabing 125 million na nilostay niya or ginagamit na propaganda sa kanya. Anong totoong issue dyan at nagpaliwanag na rin dyan at alam ninyo, nasa dyaryo naman yan, pero iniiba, nasa social media, pero iniiba nga lang yung gustong iparating ni Tambaloslos, ni Lisa Smugs at ng mga kasabot sa Kongreso na si Inday Sara ay
nag-lost tayo nitong 125 million confidential funds. 'Di ba? Ano nangyari diyan, 'di ba? Nag-request si Inday Sara from the Office of the President. From the Office of the President ng pondo na gagamitin niya as confidential fund, mga palangga. So, ibig sabihin, ulit-ulitin natin, 'di ba? Saan siya nag-request? Sa Office of the President. Na ang Office of the President bilang isang kuting, okay, na presidente, na kung alam niya na mga alipores na yun ay labag sa batas ang paghingi ng pondo ni Inday Sara as confidential fund, hindi siya nagbigay. Dahil sasabihin niya sana, hindi niya sana pinahintututan dahil ayun ay labag sa batas. Di ba? Ngayon, ano ang nangyayari dito? So, nag-request si Inday, binigyan siya. Ngayon, malinaw na ang source ng confidential fund ay galing sa Office of the President. Kaya sinasabi nga natin paulit-ulit, kung ang Office of the President ang nagbigay, bakit si Sara lang ang pinupukpok ni Tambaloslos ni Lisa Smugs? At ito ang ginagamit sa kanya para sirain siya sa taong bayan. Si Kuting ang nag-approve niyan. Ang buwaka ng inang Kuting ang nag-approve niyan. Dapat din isaksak din ni Senator Amy at gano'n niya dapat ipagtanggol yung kanyang BFF sa kanyang kapatid. At sana wala nang paligoy-ligoy pa na sinasabi ni Senator Amy na kesyo may mga masasamang, nag-i-influensya kay Kuting sa kanyang kapatid, may masamang ano na sa paligid. So, ibig sabihin, kung nagpapa-influensya ang kapatid mo, Senator Amy, wala siyang kwentang tao, which is we all know na walang kwentang tao. Ba't ka nagpapa-influensya? Presidente ka? Ikaw dapat ang nag-i-influence sa iyong mga cabinet people, yung mga taong nasasakupan mo para gumawa ng tama. Hindi na influensyahan si Kuting para manggipit ng kanyang ng kanyang ka-unit team. Kasi si Sara lang ang pinapalabas ng mga mambabatas na lumabag sa batas. At yun nga ang sinasabi ni Maharlika, mga kababayan po natin, na bakit umano si Vice President Sara lamang ang pinag-iinitan na ang pondo nga ay galing umano sa Office of the President kay si Attorney Harry Roque, Salvador Panelo at si Attorney Trixie Cruz na mga kilalang batikang abogado na ang nagsasabi nga na bakit si Vice President Sara lang ang pinupuruhan sa ngayon at bakit ang makabayan umano ay talagang todo suporta sa mga kagustuhan ni House Speaker Martin Romualdez. Kaya ang sinasabi ni Maharlika na itong makabayan, si Laila de Lima, itong si Trillanes, lahat po umano ay bayad yan at lahat umano sila ay nakaplanado na si Vice President Sara Duterte ang tirahin. At ang impeachment umano, dagdag niya pa, kahit dinideny ng House of Representatives, ito umano ay talagang niloloto at nabuking lang. Kaya dinideny na ngayon ng ilang mga alipores ni House Speaker Martin Romualdez. Pati si Romualdez dinideny niya. Kita natin sa isang interview, mga kababayan po natin, na sinasabi niya wala umanong dahilan para i-impeach itong si Vice President Sara Duterte at buo umano ang unity team. So para sa akin, yan ay isang kaplastikan itong sinasabi ni House Speaker Martin Romualdez. At kita naman po natin, hindi naman kukumpas itong kanyang mga majority leader, itong mga ilang nandyan sa House of Representatives kung hindi niya aprobahan at kung hindi niya sasabihin, mga kababayan po natin. Dahil bilang isang leader ng House of Representatives, dapat kontrolado mo, lalo na itong mga miyembro at talagang mga opisyal dyan sa House of Representatives at yung kaalyado mo, bakit sila tumitira? Hindi mo ba masita yan? So isa lang ang ibig sabihin yan. Lahat yan ay aprobado ni House Speaker Martin Romualdez. At kahit si Pangulong Digong nagsasabi niyan. Kasi itong mga Duterte, mga kababayan po natin, kahit wala na sa pwesto itong si dating Pangulong Digong, malakas pa rin ang kanyang intel. Marami pa rin nagbibigay sa kanya ng impormasyon. Kaya kahit anong deny ng Malacanang, kahit anong deny ni House Speaker Martin Romualdez, ang impeachment o yung demolition job laban sa kay Vice President Sara Duterte ay totoo. At yan ay sinasabi ni Pangulong Digong at hindi yan magbibitaw ng salita kung hindi niya talagang napatunayan at hindi siya nakakuha ng lehitimong impormasyon. Pati itong sinasabi ni Maharlika kasi 2 days ago bago napalaya si De Lima,
sinabi na ni Maharlika na gagamitin umano itong si De Lima para sirain itong si dating Pangulong Digong. So ito nga ang nangyari, after 2 days nakalaya si De Lima. So ibig sabihin, talagang malakas at lehitimo itong intel ni Maharlika na nagbibigay sa kanya ng impormasyon. Dahil sa confidential fund na ito. Pinapagaling lang daw, pinapalakas lang nila si De Lima at yun ang gagamitin para pukpukin naman ang ICC, ipasok ang ICC sa Pilipinas para ibagsak si Digong ninyo, si Pangulong Duterte. 'Di ba? Para patahimikin, takutin. Imagine mo dating former president kasama si GMA diyan, 'di ba? Dinemote nila, totally tinanggal nila, 'di ba? So ayon dito sa pinagmimitingan nila kahapon ba 'yon? Yeah. Na pinapalakas lang ni Tambaloslos, ni Lisa, ni Kuting, si De Lima, yun kasi ang kapalit ng kanyang pag-bail, yun ang pinayagan na i-bail out siya. Para idiin si Duterte. At kasama na rin si Inday Sara, syempre. Ngayon, gagamitin, ayon sa napagmitingan nila, nakarating sa atin, sabi ko sa inyo, yung tangina kahit saan, hindi kayo makakalusot. Gagamitin ni Kuting at ni Tambaloslos si Bonjing Remulla para gumulong palangga yung request ng ICC na makapag-imbestiga, 'di ba, yung sinasabi lang nagkaroon ng genocide. Dahil yun ang gagamitin nila si De Lima sa lahat ng mga akusasyon, okay, na ibabato nila dito sa Duterte family, particularly kay Pangulong Duterte. Ngayon, akala nila, okay, sabi nung napagmitingan, akala daw nila mga palangga, talagang umaasa sila dahil dito sa ginagawa nila ngayong pagigipit kay Sara ay tatahimik si Duterte. Ine-expect na nila sana tumahimik para masindak. Ang tanong, masisindak ba si Duterte? 'Di ba? Nagsasalta na nga ngayon, 'di ba? So, definitely, hindi magsasawalang kibo si Pangulong Duterte dito sa mga korupsyon, sa anomalya, sa mga pulburon, dito sa smuggling, sa lahat ng mga ginagawa ni Tambaloslos, ni Lisa Smugs, at ni Kuting administration. Yan ang kanilang plano or playbook na ginagawa ni Lisa Smugs. Isa sa dahilan kung bakit napalaya talaga si De Lima ay dito nga sa ididiin si Duterte para nga naman mawala na raw sa limelight at magalit na yung taong bayan sa kay Sara at sa mga Duterte para tuloy-tuloy ang kanilang pamamayagpag ng Araneta, Marcos, Romualdez hanggang 2034. Galit kay Kuting ngayon. Itong Franz Castro na to, makakaliwang grupo na sumisira sa ating mga kabataan na dating sumisigaw ng mga anti-Marcos to, diktador. Balikan niyo yung mga posting nila, even sa mga reports. Balikan niyo yung mga mainstream media, i-click niyo lang yung mga pangalan, lalabas. Tapos kakampi na ng mga Marcos. Ibig sabihin, para hindi sila, kung totoong si Franz Castro ay para sila sa mamamayan, which is hindi. At si De Lima at si Trillanes, ayaw nila sa diktador, ayaw nila sa magnanakaw. Pero bakit nakipag-alyansa na sila ngayon dito? Bakit So, yan ang isa sa mga tanong ni Maharlika, mga kababayan po natin, na dating sumisigaw nga ng diktador at magnanakaw, pero ngayon ay pinupuri nila nga, mga kababayan po natin. Kaya balagay ko may punto rin naman itong sinasabi ni Maharlika. So, abangan po natin kung magpapatuloy na mag-iingay itong si De Lima at Trillanes at patuloy na purihin si Pangulong Marcos, posibleng totoo itong sinasabi ni Maharlika. So kayo po mga kababayan po natin, ano po ang inyong palagay? Kayo na po bahala maghusga sa sinabi ni Maharlika. Bawat isa po sa atin, may sarili po tayong opinyon sa loobin. So, di ba, walang dapat magalit kung yan ay opinyon mo, opinyon ni Maharlika, at kung talagang mayroon kang patunay na mali at fake news itong si Maharlika, huwag kalimutan mag-iwan ng comment dyan sa ating comment section. At yan po yung ating update, mga kababayan. Maraming salamat. Hanggang sa muli.